Mga napapanahong prutas, umaariba na naman ngayong summer season. Kay Mito na sa unang tingin ay color purple, ngayon, meron na rin daw kulay ginto. Ayan o, ganyan yung itsura niya. Para siyang gelatin. Miracle fruit na namumutik-tik sa health benefits. Oh. At ang bagong diskubre ng Good News team, itsurang ubas pero lasang duhat. Pakyawin na ang mga prutas na ito dito sa Good News. Dito sa isang bukid sa Oriental Mindoro, hitik na namumunga ang kaimito. Pero hindi raw ito basta-basta prutas ha. Ang kaimito kasi rito, kulay ginto. Abyo raw ito kung tawagin dito. Ang harap niya talaga. Ang golden kaimito, paborito raw pampacool down ni Luri tuwing tag-init. Hinahaluan na nga nila ito ng yelo at gatas. Yan. Bukod sa mas malaki, mas matamis daw ang lasa nito kumpara sa nakasanayan nating kaimito. Ang sarap niya. So yung purple, they usually contain anthocyanins. So these are your phytonutrients or plant nutrients that will give you antioxidant properties. Nilalabas niya ito sa katawan natin para ma-prevent nga yung build-up ng ganitong mga toxins and somehow nalilinis niya yung katawan natin. Kapag yellow naman, they have carotenoids. So ito yung parang precursor for vitamin A. One of the main benefits ng vitamin A is to have better vision para ma-prevent ang vitamin A deficiency, which is often related to sa eye conditions. Malinaw ang good news na hatid ng golden kaimito. Trending din sa social media ang calabash fruit na sinasabing miracle fruit. Oh. Ang calabash kasi, nag-uumapaw raw sa benepisyo sa kalusugan. Tinawag ang calabash as a miracle fruit dahil nga po marami siyang benefits sa overall health natin. So some studies have found na anti-diabetic din po siya. Meron din siyang antioxidant properties. Additional advantage din ng calabash fruit, it is known to also have an anti-asthmatic effect. Nakapagpapatibay rin daw ito ng immune system. Mainam kontra rayuma, stomach ache, headache at toothache. Aba, miracle na nga! Oh. Ang puting laman ng prutas, malaupo raw ang texture at itsura. Pero kapag iniluto na, nagiging itim ito. Magkahalong tamis at pait ang lasa ng juice nito na pwedeng refreshment. Isang kapuso natin ang magpapatunay raw sa benepisyong pangkalusugan ng prutas na ito. Matagal na pong may rayuma po si Papa. Nung gumawa po kami ng juice ng miracle fruit, uminom po siya noon ng ilang araw. Tapos, yung tuhod niya po na namamaga, gumaling daw po. Tapos, hindi na po masakit. Paalala lang ng eksperto, kailangang tama ang paghahanda ng miracle fruit ha. Parts ng calabash fruit is actually poisonous like the pulp and the seed itself. So kailangan very meticulous ang pag-prepare ng calabash fruit as a juice. It should be cooked until dark purple to black na halos yung kulay. Pagdating sa mga kakaibang prutas, dito sa Nueva Ecija, meron din daw silang pambato. Ubas na pinipitas mismo sa sanga ng puno. Yan ang Brazilian grapes. Ano naman kaya ang lasa nito? Ipatikim na nga natin sa mga taga-metro. Para siyang duhat, yung sa atin matamis pa rin yun na masarap. Matigas siya pag kinagat mo siya. May pagkamaasin po siya, tapos mapakla. May tigas po siya pag sinichu. Naiiwan yung lasa niya, yung asim niya. Ang good news pa ni Mark, sa buong Pilipinas, kami pa lang ang pinakamaraming tanim ng Brazilian grapes sa Pilipinas. Hindi pa kasi ganun kadami to.
Dati raw nagtitinda ng prutas si Mark. Nagsumikap, nagpursige, at ngayon may sarili ng farm. Bata pa lang po ako, mahilig na po ako sa prutas. Mahilig na din ako magtanim. Nagtitinda lang ako ng mangga ng araw. Namimili-mili lang ako pa isa-isang kahon, 2 kahon, tapos ibebenta ko na po sa palengke. Una niya raw nalaman ang tungkol sa Brazilian grapes nung pumunta siya sa Taiwan. Sa Taiwanese po namin nabili yung binhi niya. Ngayon, tinanim ko siya sa farm ko, 200 pieces na tanim. Tapos pinaparami ko po siya. Yun po ang pinagkukuhanan ko ng binhe para ibenta. Makalipas na nga ang halos 1 dekada mula nang itanim niya ito, ang Brazilian grape tree namunga na. Ang prutas na ito namumunga raw sa mga lugar na moderate to warm ang klima. Kaya naman pala hitik sa mga puno ni Mark. Pero ang pinakamabenta raw talaga ang mga seedling. Priority po kasi namin seedling eh. Yung mga buto niya, pinapatubo namin, saka namin binebenta sa mga tao. Ay, nagsimula lang po ako mga 5,000 pesos po. Ngayon, umaabot na ng 6 digits ang kinikita ng farm ni Mark kada buwan. Hindi nga lang daw mga prutas ang yumayabong sa farm ni Mark, kundi pati ang buhay ng kanyang pamilya umaasenso na rin. Yung mga truck po na binebenta, mga Surplus Japan, ako po yung may-ari na, saka minivan. Meron akong 3 farm na pag pinagsama-sama siguro, mga 6 na hektarya, 7 hektarya. Nataniman ko na din ng mga halaman yon. Nanay Tess, ito po yung Brazilian grapes. At dahil blooming ngayon ang Brazilian grapes, ang good news ni Mark, may palibreng Brazilian grapes siya sa mga kapitbahay. Yung Brazilian grapes, lagi may bunga. 4 na beses ang taon siya namumunga. Tapos, pag namulaklak siya ngayon, mga 3 weeks, 4 weeks, aanihin mo na siya. Ganun siya kabilis. Ang Brazilian grapes, hitik sa vitamin C kaya naman mainam sa immune system. Nakatutulong din ito sa digestion dahil sa mayamang dietary fiber. At ito pa ang good news ng prutas na ito. May mga anti-aging properties ito. Winner! Ngayong summer season, piliin natin ang mga prutas na hindi lang makakapawi ng ating uhaw at gutom, healthy pa para sa ating pangangatawan.